Sino ba ang hindi pa makakapanood sa isang napakagandang once-in-a-lifetime second chance for love? Ang palabas na If Only. Ang If Only ay isang 2004 romantic fantasy drama film na idinirect ni Hugh Jonger at pinagbibidahan nina Jennifer Love Hewitt at Paul Nichols, na nakakahalin tulad sa palabas nila Marian Rivera at Dingdong Dantes na Rewind na ipinalabas noong 2023 film. Na talaga namang mapapaiyak ka rin kung iyong mapapanood. Si Ian Windham ay isang British businessman na nakatira kasama ang kanyang American musician girlfriend, Samantha Andrews, sa London. Nagdadala sa amin sa isang araw sa buhay nina Ian at Samantha. Ang pelikula ay nagbukas sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang mga kaganapan tulad ng Samantha na nasunog sa isang tekor, ang relo ni Ian ay nabasag, Samantha na nagwiwisik ng Coca-Cola sa kanyang damit, at si Ian ay nag-ambala ni Samantha sa isang mahalagang pagpupulong sa trabaho. Nagalit si Samantha kay Ian dahil palagi niyang tinatreto siya bilang kanyang pangalawang prioridad at sinasabi sa kanya na gusto lang niyang mahalin siya nito. Huling pagtatangka ni Ian na makipagkasundo kay Samantha. Isang galit na Samantha ang sumakay sa isang taxi at tinanong si Ian kung siya ay darating o hindi siya ay nananatili sa bangkita. T-boned ang taxi, at namatay si Samantha. Mula sa ospital, isang heartbroken na si Ian ang bumalik sa kanilang apartment, hinanap ang notebook ni Samantha at binuksan ito, nakahanap ng isang kanta na ginagawa niya. Nakatulog siyang hawak-hawak ang notebook. Paggising niya sa umaga, laking gulat niya nang marinig si Samantha na nagsasalita, at nagising siya na nasa tabi niya ito sa kama. Siya ay natakot sa unang ngunit pagkatapos ng unang pagkalito, concludes na ang nakaraang araw ay dapat na isang panaginip. Masaya ang pakiramdam ni Ian na nasa tabi niya si Samantha. Ang mga kaganapan sa araw ay katulad ng mga naranasan na niya sa panaginip, bagaman nangyayari sa iba't ibang oras at sa iba't ibang paraan. Sigurado si Ian na may premonition siya at sa pagtatapos ng araw ay mamamatay si Samantha. Sinusunog ni Samantha ang kanyang kamay, nakakakuha siya ng soda sa kanyang blusa, ngunit sa iba't ibang mga asal mula sa nakaraang okasyon. At nananatiling gumagana ang relo ni Ian sa pagkakataong ito. Marahil ang pinakamahalaga, ang kanyang pagpupulong na naghahanap ng suportang pinansyal para sa susunod na proyekto ng kanyang kumpanya ay matagumpay, hindi tulad ng dati. Pagkatapos ng pagpupulong ay sumakay siya ng taxi, at nalaman na ang driver ay kapareho ng nakaraang gabi na nagsabi kay Ian na ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ang talagang mahalin si Samantha. Naghabulan siya sa London hanggang sa matagpuan niya si Samantha, at nakumbinsi siyang pansamantalang umalis sa lungsod. Sa kanyang pinili, sumakay sila ng tren patungo sa bayan ni Ian, at umakyat sa kanyang paboritong burol. Ang isang biglaang shower ay nagpapadala sa kanila sa isang nakahiwalay na kubo. Doon, tinanong niya ito kung paano niya gugulin ang kanyang huling araw kung isa na lang ang natitira sa kanya. Sumagot siya na gagastusin niya ito sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang debosyon sa kanya, at nag-iibigan sila sa harap ng apoy. Pagbalik sa bayan ay may inuman sila sa paboritong tambayan ng kanyang yumaong ama. Inilarawan niya ang kanyang ama, na dati ay isang idolo sa kanyang anak bago siya, at ang iba pang bahagi ng bayan, nawala ng trabaho nang magsara ang isang pabrika, na naging sanhi ng pagiging alkohol-iko ng ama. Ang dalawa ay bumalik sa London at kinuha ni Ian si Samantha sa London ay bilang isa pang sorpresa. Bumalik sila sa kanilang apartment at palihim na tinanggal ni Ian ang isang nakatiklop na kanta mula sa kanyang notebook at dinala ito sa isang coffee shop habang si Samantha ay naglalakbay sa kanyang konsyerto kasama ang kanyang violin. Bago magsimula ang palabas ay binigay ni Ian ang mga photocopied na pahina sa isang organizer. Pagkatapos ng pagtatanghal kung saan si Samantha ay isang violinist, ibinalita ng organizer ang pangalan ni Samantha bilang susunod na performer. Isang kinakabahan na si Samantha ang umakyat sa entablado habang sinisimula ng orkestra na patugtugin ang kantang nakalimbag sa photocopied sheets ni Ian. Kinakanta niya ang kantang isinulat niya para kay Ian sa kanyang notebook at nagpalakpakan ang mga tao sa kanyang performance. Imbes na pumunta sila sa Tantra, ang restaurant na pinareserba ni Ian, kumakain sila sa isang mas intimate restaurant na pinili ni Samantha, na ikinatutuwa rin ni Ian. Niregaluhan siya ni Ian ng isang bracelet na may mga makabuluhang anting-anting. Masaya sila. Pagkatapos ng hapunan, habang sila ay nakatayo sa labas ng Tantra, kung saan sila kumain sa kanyang panaginip, sinabi ni Ian kay Samantha kung bakit niya ito mahal. Habang humihinto ang taxi at papasok si Samantha, tinanong niya ulit siya kung papasok ba siya o hindi. Sa pagkakataong ito ay pumasok si Ian at nakita niya na ang driver ng taxi ay katulad ng dati. Sa pag-abot ng orasan ng 11, ang taxi, muli, ay sumalubong sa isang patagilid na banggaan. Naulit ang eksena sa ospital, kung saan tumakbo ang kaibigan ni Samantha para aliwin ang nakaligtas sa aksidente. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nasaktan si Samantha ngunit nakaligtas, habang si Ian ang biktima.
Natapos ang pelikula pagkaraan ng 6 na buwan, kasama ni Samantha ang pag-iimpake ng apartment na ibinahagi niya kay Ian habang nakatingin sa kanyang relo, at pagkatapos ay nagpe-perform sa entablado habang suot ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Ian, na may luha sa kanyang mga mata ngunit nakangiti, intercut sa isang eksena niya, sa wakas ay makarating sa tuktok ng bundok na sinubukan niyang akyatin kasama si Ian sa huling araw na magkasama. Kung hindi mo pa napapanood, mas maganda kung iyong mapapanood ito. At tiyak isa ka rin sa maiiyak sa kwento. Ikaw kung sakaling mangyari sa iyo ang nangyari kay Ian. Gaano mo maipapakita sa mahal mo, kung gaano mo siya